Kaliwat ka ng mga protesta na hindi makikita sa Thailand, Indonesia, Nepal, at ngayon, maging sa Pilipinas. Lahat ng ito ay para labanan ng korupsyon at ang mga abusadong politiko. At habang naghihirap ang mga Pilipino sa baha, sa Quezon City, lagpas kalahati ng street sign ang lubog. Ang malaking perwisyo po, gawa ng wala kaming pambayad boundary. Wala rin kaming may uwi sa pamilya. Abalang-abala naman ng mga naturingang Nipo babies sa pagyayabang ng kanilang karangyaan. Our humble home. City kaya medyo kulang. Overlooking sa garden at saka sa parking area. Sinong papasok? So ayan, yung gate, automatic siya kasi may remote kami. So ayan sila. Guys, meron kaming food elevator pero hindi namin siya ginagamit. Doon kasi ito sa kitchen. So if may gusto kaming food, umaakit siya. Ganun, first floor, second floor, ganun. Game. It's been a long time, but they go to us part 3. What are your thoughts about political dynasties here in the Philippines? Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Ay, controversial. Pati na rin ang mga kontrakto. Para gumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. Gano'ng karaming kotse meron ngayon? Parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 40. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga. Sa dami. And we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Yung latest, yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, Rolls-Royce. So kaya mo ito kinuha dahil? Kasi ito may payo. Natutuwa ako sa payo. Mga empleyado ng DPWH, 2023 Urus Performance Sports Car na nagkakahalaga ng 29 million pesos, Patek Philippe watch na worth 6.5 million pesos, at Audimar's Piguet watch na 1.2 million pesos ang presyo. Kailangang mapaliwanag ni Hernandez kung paano siyang namuhay ng marangya, gayong siya mismo ang nagsabi na ang kanyang buwanang sweldo 70,000 pesos lang. Kahit anong kwenta, kukulangin yan pambayad ng mga mamahaling relo at sasakyang pag-aari niya. Patek Philippe na relo na 11.4 million pesos. Meron yan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Meron pa silang mga branded na sapatos at damit na may presyong 70,000 hanggang 96,000 pesos. Taong 1994, nagsimula bilang laborer sa DPWH si Alcantara na tubong Bukawi at nagtapos sa University of Santo Tomas. Matapos ang 3 dekada, ilang beses siyang na-promote hanggang maging District Engineer at OIC Assistant Regional Director ng DPWH Calabarzon. kung saan nadamay na rin si Senator Joel Villanueva. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit
Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ako si Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, ito na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang pamilya. At Senator Jinggoy Estrada. A little bit. Anong unang nana niyo, sir? Parang napamura kayo? Or... Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Sino? No. Hindi ko siya kilala. And then may we know who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay first, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate phase 3 with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River flood mitigation structure, Station 12, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River flood mitigation structure with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River flood mitigation structure, Station 3. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River flood mitigation structure with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River flood mitigation structure with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River flood mitigation structure also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River flood mitigation structure also with an amount of 75 million pesos. And all in all with a total of 600 million pesos. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din.
at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer J.B. Mendoza. Si D. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Bago pa ang flood control issues, ay na-involve na rin si Villanueva sa mga ilang kaso ng katiwalian. Ombudsman Conchita Carpio Morales orders the dismissal of Senator Joel Villanueva from public service over the alleged misuse of his pork barrel fund during his time as party list representative. Morales says Villanueva was found guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service over the anomalous disbursement of 10 million pesos of his pork barrel allocation. Habang si Jinggoy naman ay dati na rin nakulong dahil sa mga kasong plunder. Nakakulong na ngayon si Senador Jinggoy Estrada. Sumuko siya kaninang umaga matapos ilabas ng Sandigan Bayan ang kanyang warrant of arrest. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakulong si Estrada para sa kasong plunder. Taong 2001, kasama rin niyang nakulong ang kanyang ama at dating Presidente Erap Estrada. Ang kaso niyang kinakaharap ngayon, plunder at graft, ay kaugnay ng pork barrel scam. Hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nagsawa. Hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman.